So far guys, yan lang yung naayos ko. Maayos na yan ha. Ayan, maayos na yan. So pupunan pa natin yan kasi order pa tayo. No? Order pa tayo. So ito yung naayos na natin. Finally. Ito yung mga anik-anik nating importante, ganyan. So maayos na yan ha. Maayos na yan. So dito na natin inilagay yung ating mga papel at mga ano para madaling ma-access. Tapos etong mga ano natin para bunot na lang tayo ng bunot. So yung mga notebooks, sineparate ko na kasi nga para hindi mahirapan ng kumuha, lalo na kung halimbawa biglang si daddy yung kailangan magbenta, no? So kaya meron na tayo ditong mga composition na naka-yarn. So ayan na yung sama-samang kulay niya, and then this one is writing. Hindi ko na nilagyan ng color kasi obvious naman kita yung color, and then composition. Hindi ako masyadong nag-stuck sa composition na ganyan na style kasi hindi naman masyadong napakabili niyan. Sa totoo lang, mas mabili yung mga writing. So anyway, still mag-i-stack pa rin tayo paunti-unti. So ayan, may nakabukod tayo para kay Claire. Ayan. So, ang kailangan kong ma-stock ay mga ball pen at saka itong intermediate, saka itong yellow pad, saka ito. Yan ang mga mabibili. Tsaka yung mga brown envelope, folder, tsaka mga plastic envelope, ganyan. So, yan yung mga mabibili. Kaya yan yung ating talagang ini-stock. So, nandito naman yung ating mga expanded colored na envelope. So, yan. Okay. So, ayoko ipakita kasi ang gulo, diba? O, taray. Ayusin pa natin yan kasi tatanggalin natin yung mga unnecessary. So, actually, ito may nabunot akong clip top. Ayusin ko to, lilinisin ko. Kasi yung mga sapatos namin na nandun, ilalagay ko dito at ilalagay ko dun sa ilalim. Or, kung hindi kasya dun sa ilalim dito. No? Actually, hanggat maaari kasi ayoko nang may mga nakalagay dyan na kung ano-ano eh. No? Kasi just in case na may mabait or ayoko nang may, talaga sa totoo lang. We need to, kasi dito kami madalas kumukuha ng sapatos, tsaka tsinelas. No? Meron din sa bahay, pero dito ako talaga kasi buhay namin talaga sa tindahan. So, yan. So far, yan yung naayos ko. No? Tuwa ako sa nagawa ko kasi compare sa, dapat pala pinicturean ko yung before and after. Pero di ba nung nakaraan, nung last na vlog natin, napakagulo niya. So, ngayon kahit pa paano. Mga likabok. Madaling araw na kasi hindi ako makakagawa ng araw. Bukod sa mainit, maya-maya may bibili. So, talagang sa gabi ang napakaganda kong oras para mag-ayos-ayos. So, kalat ng konti. So dito magre-refill tayo ng mga alak-alak bago magliwanag kasi deliver ni Kuya Joseph today. Then kung mapapansin nyo, sobrang moist, no? Pag maulan, malamig, moist talaga yan. Lahat ng pati chest freezer, ma-moist. So huwag kayong magtataka kapag ka maulan tapos ma-moist yung ref, no? So normal yan. Kapag ka malamig ang temperature ng paligid, and then samahan pa na mismong yung appliance, nagmo-moist talaga. Pag mainit, yung summer, just kung hindi mo makita kahit isang pawis yan, pinatay ko ng ilaw guys eh. So ayan, hindi na ako masyadong, mamimili na tayo makinig, hindi ako masyadong nag-i-stock ng napakarami. Hindi pa tayo nagkakalas. Kasi, alam nyo guys, yun nga, natutunan ko na sobrang tumal naman na i-stock ang pera. So kaya si mami, napag-isip-isip ko na hindi kailangan basta mag-stock ng marami. So pag season na season lang pera, ang dami nating kulang. Diba? Eh kahit paano, no, naghawan-hawan tayo dito. So, namili kasi si daddy today. So, inayos ko yung mga pinamili niya. So, okay, mag-alala. Pagtapos na ako sa mga problema kong bayarin, makakakumpleto din ako as in, kumpleto tulad ng dati. Kasi alam niyo naman na marami tayong mga bayarin, kung ano-ano, ganyan. So, yun lang siya. Alam niyo, na-realize ko basta ma-organize, malinis, it doesn't matter. Nalapot-laan ang ina niyo. Na-realize ko lang guys na hindi kailangan na bongga yung tindahan mo, lahat social yung mo, basta malinis, organized at kabisado mo kung nasaan. Hindi ko naman masabing totally sobrang organized dito. Siguro kasi tayong mga tindera, meron tayong parang muscle memory na, or basta meron tayong memorya, no, na kahit magulo yung tindahan, alam natin kung nasaan nakalagay, no. Ewan ko sa akin ganun para ma-in-check, no. Mas masarap bumili dun sa mga hardware na magulo. Tapos medyo madaling pa nga. Pero alam mo yung mga incheck, alam nila meron silang ganung stock, alam nila meron silang ganun na size, kahit ang gulo, nakahanap nila talaga, nahahanap nila. Ang gara nung pagsasalita ko, pakiramdam ko umuugong, kasi nga yung tenga ko So yun, putlang-putlaan tayo. Alam niyo naman ang ina nyo, ganito tayo, kahit pawisan at di ba ang taray? Vibrant. Ang ingay ng electric pa natin. So yun. So, ganun na si Mami Pork ngayon. Ang kasi same marami akong stock o konti. Pag matumal talaga, matumal. So, ang mahalaga lang talaga, yung kapag pumunta sila, yung mga kailangan nila, meron. Kaya, ang natutunan ko talaga, mula nung hindi na masyadong ganun kabili, kapag ba yung hindi na tulad ng dati, talagang gamay talaga ako sa pag-i-stock. Ganun. Hindi na rin ako basta nagbibigay ng
nagpo-provide ng items na hindi basta-basta lalagpas sa 5 tao ang naghahanap in a week. Hindi na ako basta-basta ganun. Although meron akong mga ano dito, yung mga items, halimbawa, Sanrio, yung ganyan, yung mga, halimbawa, mga ganito, ganyan. So, yan, kasi hindi naman tayo magpo-provide ng napakarami. At saka, yung pinaprovide ko ngayon, ni-make sure ko na ginagamit din namin. Para tulad ng pang-scrub, ginagamit din namin yan. So, kaya, okay lang ako na meron yan. So, hindi rin naman napakalaki ng puhunan yan. Although, yun nga, kasi yan, hindi basta-basta napapanis or nasisira. Hindi kasi katulad, kahit nga mga notebook na-stock mo hindi kasi katulad ng items na shampoo, pagkain, pagka nainitan, na-deteriorate, na nag-iiba. So, kaya ingat din talaga ako. So, yun. That would be also my advice to you guys. No? So, hindi ako, sapat lang, nakakagalaw kami na, actually, sa totoo lang, napakatumal. Pero kung iisipin ko, yung business mismo, kaya niya yung expenses niya, yung sarili niyang expenses. Ang mahirap lang minsan, kapag matumal kasi nga, is yung kailangan ko na makuhang net income. Doon ako minsan nahihirapan kung paano ko mapagbubunog. Kasi nga, malaki din naman yung naibibigay na net income. Kaso kulang nga, no? Siguro sa lifestyle din namin, dahil syempre nangungupahan kami, no? So, kumbaga ba, magkabukod pa yung binabayaran namin. So, hindi naman kasi kami pwedeng tumira dito dahil unang-una, there is no much space here na then yung kailangan tahimik kasi hindi po pwede si daddy kasi sa tindahan kasi maalikabok, madumi, ma-allergy siya dito. So kaya sa totoo lang, kung kami lang mag-iina, I can renovate the third unit at gawin na lang talaga yun na kwarto, ganyan-ganyan. Pero kasi dahil hindi po pwede, dahil unang-una nga si daddy part kailangan ng tahimik na lugar, tapos alam mo yun, tapos yung may pusa pa siya, ganyan. Kasi tayong mga Pilipino, sanay tayong kung sa tindahan tutulog, di doon lang. Maglagay lang ng division, tapos may katre, may higaan, tapos okay na, di ba? Kasi dito sa totoo lang, ilan ng CR? 3. Oh, may tubig naman yan. Sa totoo lang po pwede pwedeng tumira dito. Kaya lang, si daddy kasi, yun ang problema. Ayaw niya ng ingay, kasi syempre dahil, main road. So, yung yung ingay laging nandito. Maingay, lalo pag bagyo. Kumakalampag talaga yung roll up. Tapos, yun nga, kapag kami mga magsisigawan, magtatawan, madidinig mo kahit paano. Kahit sabihin kulong ka, madidinig mo. And then, syempre, dahil nagtitinda ka pa ng hating gabi, so, siguro kung may taas to, pwede, maganda sana. Kaya lang, yun nga wish ko nga lang sana may taas to, mas lalong maganda. Kasi yung taas lang, pwede ng kwarto, tirahan, kasi dito sa baba, tindahan. Sana. Anyway, yun lang. Gusto kong i-share sa inyo. Na-miss nyo ako, di ba? May mga nakamiss sa akin, natutuwa naman ako. So, thank you, no, for, wala akong item na i-share today for our, pero I'm going to put down links ng mga candies, ng ating mga, ng ating mga pinamimili sa Shopee, some items na pinamimili ni Mommy Paul sa Shopee. So, yun. So, yun yung mga notebook na nabili ko sa Shopee, na napakamura ko lang nakuha yung deal, 154, 159. 157, 158. Basta ganun, parang ganun lang, hindi magpa 160. So, sobrang mura talaga. I-compare mo doon sa nakukuhanan ko na 190, 180, 190. Di ba, malaki din yung discount kahit paano. So, nakakatuwa lang. So, I'm so happy that yung puyat ko ngayon, merong kinanuhan. Dahil hindi ako huminto ng katatrabaho dahil nung namili si Daddy Par kahapon, pero pumunta ako dito sa tindahan, alas 4 mahigit na. Minadali ko yung mga items na pinamili, nag-display, tapos inayos. And then, nagluluto pa ako at the same time ng hapunan. Katuwang ko din naman ng mga bata. And then, tuloy-tuloy na yun, nagbebenta ako. Pagka hapunan, naghugas tayo sa kusina. And then, tapon ng basura, ganyan mga, usual na ginagawa natin mga tindera na dito tayo kumakain sa tindahan or magkasama ang tindahan at bahay. And then, yun nga, next is, nakatayhan ko na nga, nalinisin to. Nalibang ako dun sa gugupit, pag-aayos ng mga, may delivery pa ng Active Serve ng Nestle. So, inayos ko. Then, after nun, tuloy-tuloy na, nilinis ko na tong part na to. So, nakakatuwa. Nilinis ko na yan. So, yan na yung medyo magiging background natin. Nilinis ko na yung na yan. Kahit pa paano, inayos ko, inorganize ko. So, yun lang, no? Magugulo din naman yung benta-benta. Pero hindi, syempre, i-maintain din natin. So, siguro magugulit yung mga bata kasi syempre, mas mabilis na nilang makukuha yung So, malalaman din natin kung alin na yung paunti. So, pwede na makakabili tayo kahit pa isa-isang rim, padala-dalawang rim kapag nabawasan. So, I'll make sure lang kasi na yung nahihirapan kasi kami mga pagbunot-bunot. Itong natin, itong mga
Ganyan talaga yan eh. Itong mga colored paper natin, ganyan talaga. So, si daddy ang bumili ng mga lalagyan na yan. Sulit yan, guys. Kasi napakadali mong mahanap talaga at makuha yung mga, ano mo, yung mga kulay-kulay. Kaya binukod-bukod ko talaga ng kulay para mabilis. Kasi nga, napakabili ng school supplies dito pa. Sa totoo lang. So, ballpen, ang mga wala pa ako, tsaka lapis, yan ang workout ko bago magpasukan. Ihahabol ko. Then, yun. Kasi may mga Crayola na naman ako, pentel pen, ganyan. Konti na lang. No? Siguro mga uubos pa ako ng mga halagang 3,000 sa school supplies, I think possible. 3,000 hanggang 4,000 kasi cartolina pa, no? Cartolina pa. Anyway, yun. So, nalinis ko na. Kaya, yung iba nating mga tambak dito, iayos natin. Ang kalat, oh. Grabe, ang daming gamit. Magtatapon ako ng mga unnecessary. Ayan. O, diba? Ang taray. Oh. Nakakatuwa lang. Tuwan-tuwa ako. Ito yung pinaka-achievement ko today. Tuwan-tuwa talaga ako. So nga pala, speaking, dito naman kasi, meron naman tayong mga stock. Order pa lang tayo ng Lemon Square. So, meron tayong ibang mga bagay-bagay dito. So, ito naman, meron tayong mga stock dyan. Bukod sa nakasabit. Hindi nga lang na sobrang tulad ng dati na nag-uuma pa. O, no? O, diba? Dadating kasi si Kuya Joseph today. So, order tayo alak. So, ayan, may mga nakasabit. Ito, dating nahan doon sa likod. Sa, nilagay ko na lang dito. Ating mga, mga Nestle products na iba. So already almost 5 o'clock, kaya nagbukas na ako. Nagbukas na tayo habang tinatapos ko yung mga ko. Pag nasimulan kasi maglinis, tuloy-tuloy yan, Ay. So natanggal na natin yung mga sapatos natin, pero hindi pa rin natin naaayos to, itong magulong part na to. Pero okay lang yan. So nilipat na natin dito yung ating mga chinelas, tsaka mga kung ano-ano, ayan. Nandiyan na yung mga namin, mga rubber shoes yan, mga yan. Sabi nila, Kauri, nakabenta na daw sila. Tuwan-tuwa siya daw, sabi niya, ang bilis daw niyang nakuha yung kailangan. Nakakatuwa daw. May bumili daw, kuha daw siya agad na gano'n. May mga nabili na. So, kung magtataka kayo, itong mga lalagyan na natin na organizer box na yan, yan po ay galing sa Active Serve Nestle na delivery. Ito, hinihingi ko yan sa delivery boys kasi yan yung mga lalagyan ng mga nakatay na Nestogen. Yan yung kanyang lalagyan. So, ang dami kong naipon yan. Halos lahat ng shelves ko may ganyan. Dun sa kabilang units. Kaya, nagamit natin dyan, di ba? Taray. Tulad dito, na mamimili pa kami at o-order sa ahente. Tulad niyan. O, di ba? Nagamit natin. Tulad dito sa ating mga kalas. Tulad dito sa ating mga talagang Nestle products, no? Ayan. So, yan talaga, dyan talaga nakalagay. Etong mga box na to, ito talaga yung mga nakalagay dyan. Ganyan daw talaga. At syempre sa ating mga sabon. O diba, inabot din tayo ng gabi ulit. So kagabi tayo gumawa. Kaninang umaga lang tayo umuwi. So mag-shoutout tayo, no? Isingit na natin. So hi po ma'am, na-miss ko talaga mga vlog nyo po ma'am. Marites Giliera. Winnie07, hi Mami Park. Kami din bumili na ng mga school supplies. Teresita Baron, good morning Mami Park. So eto ang doon. Eto ang challenge. Medyo tinatamad ako para ayusin itong mga nasa likod ko. Pero talagang gustong-gusto ko talaga yung pagkakaayos ko doon. Oh, antaray, ang ganda ng background. Malang sarap dito mag-vlog. Oh, ganyan. Oh, di ba, antaray? Oh, antaray. Notebook yarn. Ayan. So, mag-shoutout pa tayo dun sa ating naging live. Nag-live ako nung nakaraan. Sabi ko. So, sabi ni Ma'am Helen Bosio, maganda yung nabili mong lupa dahil madaanan siya. Congratulations. Yan. Thank you, Ma'am Helen. So, na-share ko lang naman yan kasi nung pauwi tayo. Actually, hindi ako talaga usually nag-share ng mga personal stuff hanggat maaari. But, why not, diba? Kasi paano natin ma-inspire din yung ibang tao, no? Yung patunay ng kinita mo dyan sa tindahan. Bukod sa bread and butter natin siya, nakakagawa tayo talaga ng kahit paano mga investment. So, ika-clarify ko lang, no? Yung pinakita ko nun sa live. Yung mga property na nabibili namin dito, ang nagda-down si Daddy. Tapos, kami ni Store ang nagtutuloy na magbayad ng mortgage. Yan, na? So, just to clarify lang. Not totally all. Pero, imagine, nag-put up ka ng negosyo na ginawa mong bread and butter eventually and then, nakatulong pa siya somehow to invest in some real property. Then, eto pa, syempre nakakatulong din yung negosyo natin para maaprubahan tayo sa mga utang-utang, ganyan. And then, nakakapundar tayo, no? One of the most expensive investment that we had is yung ating 3-door chiller na 2 years old na already, di ba? So, parang kailan lang. And some stuff, no, para sa personal. So, kaya sobrang
happy pa rin ako kahit napakatumal. Pero eto na nga guys, eto. Hindi dapat supposedly Friday ngayon Friday June 5. Supposedly today si PMFTC ay bibisita for collection. Kaya lang nakiusap talaga ako na wala talaga akong may babayad kasi nga dadating din si Kuya Joseph. And then may natira pa naman akong sigarilyo. So I asked him na if I could pay it on by next week. So sabi niya sana makagawa ako ng paraan. Wala na talaga ako magawang paraan kasi sobrang tumal talaga. And then may mga babayaran pa ako. And then sobrang dami ng ahente dumating din today. So, kaya yun ang mahirap sa akin na nagsasabay-sabay ang mga deliveries tapos mahina ang bentahan ng mga nagdaang araw. So, kaya sabi niya, kung hindi daw ako makakabayad today, ay ma-freeze daw yung account ko. And sabi ko, it's totally fine na ma-freeze yung account ko kasi ganun din naman, napakatumal. Actually, ang nakukuha ko lang naman na benefits sa ahente is kasi dati ang lakas ko, di ba? Nabibigyan ako ng pagkakataon mabigyan ng mga booth, no? Nagpapa-promo booth sila dyan, and then may naibibigay sa ating mga t-shirts, ganyan kung anong mga bagay-bagay. But, kasi sa tumal ngayon at natatalo talaga halos kalahati, lagpas na nga sa kalahati, ang talo ng mga legal na sigarilyo versus sa illegal na sigarilyo. So sabi ko, it's totally fine kasi madalas namang umalis si Daddy Park in a week. So kaya pwedeng isabay na bumili lang ng pailan-ilang rin. So, kaya okay lang sa akin. Sabi ko, okay lang naman na ma-freeze ang account ko. Pero hindi ko na sinabi yun, ha. Ang sinabi ko lang, sige, okay lang po na ma-freeze ang account ko. Payagan nyo na ako na Monday ako magsisettle or by next week. And then, bibili na lang ako ng cash. Dati kasi, gusto kong gawin yon. Ang kaso, hindi daw po pwede. So, kaya ang buong akala ko, hindi ako po pwedeng bumili. Kasi, dati, bumibili ako ng cash, ayaw. Dahil daw, yung mga daladala na lang sigarilyo, sa dati pang ahente yun, ha. Kasi, napalitan na ulit na naman yung ahente Pero matagal-tagal na rin tong ahente na to sa akin na bago. Yung dala nilang mga sigarilyo ay talagang swak lang sa kukunin ng mga naka on credit line. So, yun ang buong akala ko. Inalaman ko kanina na pwede naman palang bumili ng cash kapag dumadalaw sila dito, pag nagra-round sila dito. So, kaya sobra akong nagulat. And so, kung pwede naman pala ganun, edi ganun na lang ang gagawin ko. Magka-cash na lang. Kasi nga, ito nga yung nahihirapan. Kasi di ba ang rules, kailangan kahit ubos o hindi, basta bumalik sila sa panahon na collection date nila, babayaran mo. So, di ba nga pinagagana natin yung budget allocation natin na maging maayos. So, kung laging mai-stackan ako, tapos ang laki lang ng puhunan, mahihirapan ako magpaikot. So, kaya, yun ang natin ngayon na yung halos lahat ng may mga credit lines tayo na ahente, magka-cash basis na tayo. So, actually, sa 14M, hindi ko sure kung soon ay gagawin ko din siya. Kasi, unang-una din, isa pa sa goal ko, ngayong June kasi, ay hindi ako po pwedeng mag-commit sa mga obligations na medyo malalaki. Unang-una kasi, ay si Daddy Park magbabakasyon. Wala akong kasama dito na yung just in case na talagang emergency. So siguro maiisip niyo, Mami Park, anong ginagawa ni Daddy Park? Ano yung participation niya? Ano yung niya? Hindi ko pa kasi ma-share sa inyo yung when it comes diyan kasi hangga't maaari ayoko nag-share ng mga financial status namin, ganyan, or kasi talagang when it comes to business kasi hangga't maaari kasi pag mga personal hindi talaga namin yan, pinaghahalo. Ngayon, ang ganito kasing konsepto ng hanap buhay ng negosyo, ang kaibahan nito, madalas, I think 95% ng nagtindahan is dumadating talaga dun sa time, lalo na kapag struggling, nadadamay talaga ang savings, nadadamay yung hindi dapat magalaw na pera, ganyan. Actually, it's also happened to me, even before. Na-share ko naman sa inyo yung mga struggles ng inahan nyo. But, hanggat maaari din kasi, pinapractice namin na tindahan is tindahan, yung negosyo is negosyo. Kasi, sasairin ka talaga kapag dumating doon sa punto na may struggle ang hanap buhay. Diba? Yung iba nga nagsara na't lahat na iwanan pa ng utang. So, we don't like naman to end up like that. So, kaya as much as possible, sa kabila ng may dinadanas na pagtumal, kahit papaano, teka, huwag tayong padalos-dalos ngayon ng desisyon kasi mahirap kung wala tayong backup sa sarili nating buhay, napakahirap. So, nagpapasalamat na lang ako at nakakapag-lipstick pa ako. Kasi naman guys, ang isang lipstick, 3 taon ang kontrata sa akin. Hindi ako maggastos sa cosmetics, honestly speaking.
when it comes sa yung maintenance, hindi malaki ang maintenance ko sa sarili ko. Mabili lang ako ng mga bagay-bagay. Chinelas ang aking isa sa lang. Pero medyo iniiwas-iwasan ko na din kasi napakarami ng chinelas. Yan, aminado naman ako. So, I think that's just only my reward kasi alam niyo naman na wala tayong tindera, lahat tayo, di ba, ganyan. So, and I think I deserve yung sa chinelas man lang. Kasi ako pagdating sa paa, no? Ewan ko ba, bakit gusto ko talaga kapag yung bawat activity ko, iba ang chinelas na ginagamit ko. So, yun ang inahan yun, no? Anyway, so yun nga, yun yung update natin. And I want to do this vlog kasi nga may mga nakakamiss din naman. Kahit ilang kayo dyan, na-appreciate ko kayo, no? Tsaka, unang-una din, hindi natin pwede pabayaan ang ating account. So, sana, i-follow nyo din ako sa Facebook account natin. Gumagawa din ako ng mga vlog doon at meron din tayong mga istorya doon, no? Yung saan tayo nagsimula. Ayan. So, kasi na-share ko naman sa inyo dati pa dyan dito sa atin sa channel. However, kasi hindi talaga yung katulad ng style ng ginagawa ko ngayon sa Facebook. So, please follow me sa Mami Park, ha. Yung first lock ni Mami Park ang profile. Dalawa kasi yung account ko. Yung isa, ang profile dishwashing. Yung isa, mukha ng inahan nyo. Tapos yung ating background, profile view ba yun? Basta yun, yung ating YouTube channel. So, anyway, yun lang. At, paano? I-edit na natin to at nang sa ganun ay makagawa naman tayo ng content sa ating Facebook account. So maraming salamat po sa inyo at yung mga nanggaling dito na subscriber ko na follow sa akin sa Mami Park. Thank you very much po. Follow na din ako sa TikTok. Now please. Okay, thank you very much everybody and I love you guys. Mahal na mahal ko kayo. Kaya hindi po pwedeng pabayaan din ang ating YouTube channel kasi kahit paano may nangangamusta din sa atin. And yun nga, I am looking forward to share to you more of me, more of us na mas malalim, mas maraming mga bagay na pwede nyo pulutan ng aral. So, I'm just waiting that day, no? Very soon na siya. Hinihintay ko lang talaga and I just do hope that it will come out positive. Kasi alam nyo naman na may mga pinagdadaanan si Mami Park ng personal na kailangan natin iayos at ilagay sa tama. So, kaya I know some of you will not get it, but some of you get it. And yun lang, no? I'm trying my best to be positive. Actually, yung tumal, affected kami, pero may mas hinihintay pa kasi kaming bagay sa buhay namin na mas iyon yung nakatuon ng isip ko, mas iyon doon nakatuon yung attention ko. So, medyo may stress ko ng sandali kapag may due dates, may bayarin, ganyan, and then kapag kailangan ng pera. Pero meron akong hinihintay na isang bagay na napaka-importante sa buhay ko na sana ipagkaloob ng Diyos na matagal ko nang hinihintay, matagal na namin hinihintay. And kung hindi nyo man nagigets, pagparin nyo na lang ako. And that's it, no? So, this is Mami Park and this is Team Park. Nagsasabing Tindera is my proud career fighting. Bye!